Hanap nyo ba ay mala Northern Blossom vibes na campsite? Na may taas na 7,900 feet above sea level? May overlooking view ng rice terraces? At sunset na ganito kaganda? Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung saan itong campsite na nadiskubre namin in the heart of Atok, Benguet. So mula Baguio ay babiyahe pa kami ng mahigit 1.5 oras papunta sa Atok, Benguet. Babaybayin natin ang kahabaan ng Halsema Highway na isa sa mga kilalang dangerous highway in the world. Wazeable naman yung campsite pero mas isasuggest ko na Google Map na lang yung gamitin nyo dahil medyo mahirap ang signal dito at baka maligaw kayo kapag nawala na ng signal at hindi na gumana si Waze. Basta kapag nakadaan na kayo ng Northern Blossom, malapit na kayo sa kanto ng papasukan paakyat ng campsite. Nasa left side ng kalsada yung kanto at sementado naman yung mga kalsada kaya accessible siya sa kahit anong klase ng sasakyan. Habang paakyat pala kayo ay pakipot na ng pakipot ang daan kaya if ever may mga makakasalubong kayo ay bigayan na lang sa daan. Tapos may part pala doon na medyo matarik pag malapit na kayo sa campsite pero kera pa rin naman. May mga signage naman along the way kaya hindi rin naman kayo maliligaw. So ayan, after mga ilang minutes papasok ng bundok ay finally narating na namin ang Mount Olis Viewpoint. Diretso pasok lang kayo sa kanilang reception area at sa likod nito ay doon na ang parking. Maluwag naman yung parking niya at may mag-a-assist naman sa inyo sa parking kaya very organized sila dito. Tapos wala pala silang car camping dito guys kaya need nyo talagang iwan yung sasakyan sa parking at bitbitin lahat ng gamit paakyat. Kaya if marami kayong mga camping gears and materials ay ihanda na ninyo ang inyong katawan sa matinding buhatan paakyat dahil talagang mapapasabak kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil siguradong mapapawi naman ang inyong pagod kapag nakita nyo na kung gaano kaganda ang overlooking ng Mount Olis Viewpoint and Campsite. Sa parking pa lang ay bubugan na sa iyo ang magandang view facing ng mga rice terraces. O diba, hindi mo na kailangan pang bumiyahe ng Ifugao Mountain Province para lang makakita ng rice terraces kasi dito pa lang makakakita ka na. At hindi mo na rin kailangan pang magbayad ng entrance fee sa Northern Blossom dahil dito din ay makakakita ka na ng iba't ibang klase ng magagandang bulaklak. At higit sa lahat, hindi mo na din kailangan magpunta ng strawberry farm sa La Trinidad at magbayad para sa strawberry picking dahil pwede mo rin itong gawin dito for free. What? Joke lang. Natsyempo lang kami, nakakatapos lang nilang mag-harvest ng mga strawberries kaya hinayaan na nila kami na pitasin yung mga natira. Pero kapag season na nila ulit, like sa September daw, ay may bayad na yung strawberry picking. So ayan, ito palang si Mount Olis ay located sa Atok, Benguet kung saan ang summit niya ay 7,900 feet above sea level. And yung rate ng overnight tent pitching nila is 450 pesos and nag-o-offer din sila ng day tour for overlooking and need mo lang magbayad ng 100 pesos. And sa dami pala ng campsite na napuntahan ko, dito ko lang talaga na-experience yung super tahimik na vibes. Yung ang sarap magmuni-muni kasi super ganda ng view at malamig ang panahon. Kaya ayan, napasodyo tuloy ako ng di oras. Perfect na perfect para mag-emote tapos sasabayan pa ng ulan at makakapal na fog. Tapos FYI lang pala guys, ang CR pala dito is Indian style. Kaya kung hindi kayo sanay sa mga gantong setup ng CR katulad ko, siguro mas okay na magdala na lang kayo ng portable toilet at isetup sa tabi ng tent nyo. Kasi aside nga sa ganyang setup ay medyo malayo din yung CR sa mismong camping site. Doon pa siya sa tabi ng reception area at parking kaya medyo hassle if bababa pa kayo para mag-CR lalo na if madaling araw kayo tatawagin ng kalikasan. Tapos FYI din pala guys, super lamig pala dito. Kaya magdala kayo ng mga makakapal na jacket at windbreaker jackets kasi yung hangin dito grabe, tagos hanggang buto sa lamig. And if may sleeping bag din pala kayo ay dalhin nyo na dahil malaking tulong talaga siya para hindi kayo lamigin sa pagtulog. Tapos ayan ng mga bandang 2:40 AM pala ay lumakas yung hangin at medyo nag-worry ako kasi baka umulan ng malakas at hindi ako nakapaglagay ng tarp. Though tested ko naman na itong brown trekker tent ko at hindi pa naman niya ako na-disappoint. Na-survive nga niya yung signal number 10 na hangin sa Kindaw, Maliko, Pangasinan at signal number 5 ng ulan ng Sambales at Tanay. Kaya pagkatapos kong ma-check ang sitwasyon ng aking tent ay nakatulog na ulit ako at paggising ko ay umaga na. Ayan no, grabe. Pagkatapos ng ulan at hangin magdamag, ito naman ang view na bubungad sa'yo. Grabe, sobrang ganda. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga at mapapadasal na sana lahat ng umaga ganito ka-peaceful at ganito kaganda. Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-message at magpa-reserve na din kayo dito sa Mount Olis Viewpoint. Super bait ng may-ari at siya din pala personally yung magwe-welcome sa inyo pagdating.
Pati mga staff at farmers nila dito, super bait. Ayan, pinagkuha pa nga nila kami ng mga strawberries dalhin daw namin pag uwi. Sobrang sarap ng mga strawberries kasi fresh na fresh at first time ko din palang makatikim ng white strawberry. So ayan, overall super nice dito. Kung pwede nga lang mag-extend pa, mag-extend kami, pero syempre need na din namin umuwi kasi need natin magtrabaho para sa pangkabuhayan showcase at para may budget ulit tayo para makapagala at makapag-camping pa ulit.